Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at may update na tayo tungkol dito sa ating kapulisan, no? Marami nang nag-resign sa panawagan nitong DILG Benhur Abalos, okay? Dahil nga dito sa kumakalat na sangkot sa illegal na droga sa ating mga kapulisan, no? Na alam naman natin this is already planned, a part sa plano strategy ng PBBM administration at inamin niya ni Presidente Bongbong Marcos. Now, dahil dito sa marami na ang nag-resign, marami nang nag-cooperate dito sa courtesy resignation, ang tanong ngayon sa taong bayan, ano ang gagawin sa mga officers, sa mga police na hindi magre-resign? Kakasuhan ba sila? Kasi when you say courtesy resignation, ang hinihingi ni Secretary Abalos of DILG, lahat mag-resign, no? Especially yung mga senior officers, yung colonel, colonel, kasi marami, contaminated na itong kapulisan natin sa illegal na drogas na sangkot sila. Okay? Tanong, ano ang gagawin sa mga hindi mag-resign? Kakasuhan ba sila? O anong gagawin ng gobyerno? Di ba? So yan ang alamin natin ngayon. May ipapakita akong video sa inyo, balita tungkol dyan, at magre-react tayo. Okay? So bago ang lahat guys, bago natin i-play ang video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? You like and share. Ready? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe ang Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Marami ditong nanonood sa akin na hindi pa nakasubscribe at follow. Pwede nyo na yung gawin ngayon. Okay? Ang tanong ngayon ng taong bayan, ano ang gagawin sa mga kapulisan, mga high-ranking officials, sa mga senior officers, colonel, colonel, no? Sa mga chief PNP, o kung sa mga hindi mag-resign, yung hindi tumupad sa courtesy resignation ng Secretary Abalos. So anong gagawin doon? Okay? So magre-react tayo sa video na yan na ibinalita ng UNTV tungkol sa issue na yan. Ano ang gagawin sa mga hindi mag-resign? We are not bringing down the house. Ang ginagawa natin is ongoing investigations dun sa mga suspected na mga officers involved in the illegal drug trade. And we wanted na itong mga third level officers natin ay maklear sila because sooner or later they will be occupying key positions in the PNP. Sa kabila ng may mga pagtutol, marami pa ring third-level officers ng Kung matatandaan natin, nung nanawagan itong si Secretary Abalos na ipare-resign lahat ng mga lahat ng kapulisan natin dyan sa mga, especially itong mga high-ranking colonel, marami ang tumutol dito. Marami ang hindi gustong mag-resign. Okay? Hindi lahat. Pero marami sa kanila ngayon na nagre-resign dahil sumuporta kay Secretary Abalos o sa gobyernong Marcos. Philippine National Police ang tumugon sa panawagan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na magsumite ng kanilang courtesy. Oh, ayan. Nagpa-picture sila to support Secretary Benhur Abalos, no? Para sumunod yung mga ibang kapulisan natin na mag-resign lahat. Okay? Resignation. Ayon So magtatanong dito, bakit pinare-resign? Kasi yung mga involved sa droga ay
talagang resign na sila. Buti nga, resign, di ba? Hindi kayo pinutbol or kick out sa kapulisan. Yung mga hindi sangkot, hindi i-approve ng gobyerno natin. Hindi ka, example, you are not sangkot sa droga. So, hindi ka i-approve na mag-resign ka. Ganun ang ibig sabihin ng DILG Abalos natin. Okay? Ganun ang kanilang sistema dito. Kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Oras na makompleto, agad nila itong isusumite sa Committee of 5 na siyang magre-review. As of yesterday, we were able to At lahat sila ay mag-lifestyle check raw. No? I-check raw lahat dito, isa-isa. account more or less 500 to close to 600 as reported ng mga different regions, different units May 600 nang nag-resign ha. Dami na yan. namin. Ang nagmo-monitor niyan is of course the TDPRM and bali en route, yung iba rito is en route na papunta rito sa national headquarters because sila ang magko-collate lahat and then ipapasa yan dun sa 5-man committee that will be formed by no less than our Commander-in-Chief. Samantala, sinabi ni General Azurin na posibleng masampahan ng kaso ang grupong nagpakilalang PNP innocent third-level officers na nagpakalat ng text messages kaugnay sa pagtutol sa courtesy resignation. So, sa hanay ng mga kapulisan ngayon, sa grupo nila ngayon, may mga tumutol. Ngunit, inaalam pa ito ng kapulisan kung talagang legit itong na mga tumutol ito na mga pulis ito, no? Na ayaw nilang mag-resign. So anong ibig sabihin nito, no? Sangkot ba talaga sila dito sa illegal? Bakit sila nagka-text ng ganyan? So under investigation yan ngayon, no? Oras na makita nila, matukoy nila kung sino itong mga nagpa-text na nagpakalat ng text na tumutol dito sa resignation na ito, ano ang gagawin nyo dito? Chief Azurin, no? Yan ang tanong. Kapag malaman ito na legit itong mga pulis na ito, anong gagawin nyo? Yan ang tanong ng taong bayan. Mga kumalat na messages from mga innocent third-level officers. Sila po ba kung Tinawag nilang innocent third-level officers. Now, that's the big question. Inosente ba talaga yan? Tinawag nila ang sarili nila na innocent third-level officers? How come? Or how sure are you na inosente sila? Di ba? Marami dyan. Analysis natin ng sa taong bayan, analysis ito. Marami dyan na inosente ko, pero involved yan. Marami yan. Hindi pa ninyo nalalaman. Nag-negative yan sa drug test, pero nagbibenta yan. Hindi yan gumagamit, pero nagbibenta. Di ba? Dahil itong mga officers na ito, pwede silang, pwede silang, sila yung, kumbaga, sa illegal na droga ng mga sindikado, pwede sila na protector dito. Kahit nga protector lang. Paano niyo yan ma-resolve kung drug test lang? If lifestyle check lang? What if yung mga protector na mga pulis, protector ng mga drug lords, protector sa illegal na droga? Same. Mas grabe pa nga yung protector na yan eh. Di ba? maimbestigahan nyo, malaman nyo kung sinong nasa likod, posibleng maharap sa kasong administrative? Most likely, yes, because sabi ko nga during my interview, innocent pala sila, then why don't they come up? Correct. Actually, may punto itong si Chief PNP Azurin eh. Kung ikaw na part ka sa police, part ka sa third level o senior officer ka ba, kung kahit anong level mo sa kapulisan,
if feeling mo inosente ka at inannounce ni Secretary Benhur Abalos na huwag kayong mag-alala if malinis ka, hindi ka sangkot kasi hindi i-approve ang resignation mo. Kung talagang inosente ka, bakit matakot kang mag-resign? Diba? Simple as that. Kung takot ka na mag-resign, di wala na. Sangkot ka talaga. Takot ka talaga. Diba? Kasi may mga intelligence yan eh. And join the call of SILG, and then meron ding parang support ang ating presidente. Sinabi pa ng general na hinihingi ng organisasyon ang pakikiisa ng lahat ng third-level officers ng PNP, kaya't wala aniya siyang nakikitang dahilan para hindi sila sumunod dito. If they are truly innocent, I think there's no reason for them to hide under the third-level innocent na tag. Correct. Exactly. Sabi ko nga, everyone is being challenged to submit their The word is challenge. Kayong mga kapulisan, anong rangko man kayo, kina-challenge kayo ng Secretary of DILG na mag-resign. Kina-challenge kayo to the point na kung malinis ka ba o may sangkot ka sa droga. Di ba? So simple. Yung mga, ito analysis ko to, I might be wrong, I might be correct. But, simple lang eh. If takot ka, o ayaw mo mag-resign, edi, ano ka na? May ding ka na. Posible. No? Di ba? So, buti. May mga kapulisan na ayaw mag-resign. No? Okay yan. Para may hint na tayo. courtesy resignation. So it's a voluntary in nature, and this is an individual test of the individual character. Kaugnay nito, wala namang plano ang PNP na magsagawa ng loyalty check. Kasi nung narinig ko sa opinion ni Attorney Sal Panelo sa SMNI, medyo meron ding lapses konti ito eh. Kasi meron bang na-violate na batas sa ginagawa ng courtesy resignation? Yan ang tanong ngayon, no? Kasi what if, no? Itong mga kasi malawak talaga itong problema na ito. Kasi what if itong mga ayaw mag-resign, kukuha sila ng lawyer at mataas itong trabaho. Kukuha sila ng lawyer at ipaglaban nila ang kanilang right, no, bilang isang empleyado ng gobyerno dahil courtesy resignation ito eh. Sa kanila yan, di ba? Meron silang will na ayaw mag-resign, meron din silang will na sumunod na mag-resign sila. Dalawa, di ba? So, ewan ko kung itong ginagawa ng strategy ng Marcos administration o ni Secretary Abalos, kung sumunod ba ito sa rule of law. Yan ang tanong. Hindi ako expert yan. So, tanong lang ito. Yung ginagawa nyo, Secretary Abalos, sumunod ba ito sa rule of law sa batas natin? Yan lang ang tanong, no? Kasi kung sumunod ito, di okay yung courtesy resignation. No? Marami itong problema itong nangyari ngayon sa kapulisan natin eh. Okay? Magiging magulo ito unless if lahat ng kapulisan ay mag-agree or will cooperate, no, ng ating ILG secretary na si Benhur Abalos. Sa hanay ng mga third-level officers, I think as far as the investigation is concerned, of course, binabalidate ng ating intel yan kung sino yung nagpakalat. And as far as the loyalty check, I
I always or I am certain na mas marami ang ang inisip ay yung Mas marami yung sumuporta. Mas marami yung mag-resign. Meron ring sinabi mong mas marami. So, ibig mong sabihin, meron ring mga konting hindi nag-resign. Di ba? Parang sinasabi, magiging magulo ito. maayos na serbisyo sa atin dito sa Philippine National Police. For me, I Kasi this is not 100% na magre-resign lahat. Yung mga ayaw mag-resign, yun ang magpapagulo dito sa sistema na ito. personally, I don't want to call it a loyalty check, but it's more on the propriety, the ethical way of every police personnel. Yung Sir Azurin, nagsabi kasi, nag-mention ka kasi ng word na ethics. Yung mga sangkot sa droga, sir, wala na yung mga wala nang mga ethics yan, no? Kapal na ang mga mukha niyan, sir. Sobrang kapal na yan. Kung alam ng intelligence na may mga kapulisan na sangkot dito, if meron kayong hint, no? Kasi sabi nyo, wala kayong mga ebidensya niyan, pero mga hearsay lang, no? Kung meron man kayong ipatawag nyo, prangkahin nyo. Diba? Kagaya ng ginagawa ng Pangulong Duterte noon, ipatawag, no? Kasi kahit ipatawag mo itong mga kahit hindi siya sangkot o sangkot man siya o kahit hindi man siya umamin, maalarma siya na I will stop na. 'Di ba? Kung wala mang ganing correct na ebidensya kayo sa isang pulis, pwede niyong ipatawag. Kasi itong mga sangkot na ito, kapag ipinatawag ninyo, mag-stop na yung kanilang mga transaksyon sa illegal na droga. No? Pero kung yung mga obviously na meron kayong ebidensya, kasuhan nyo. Di ba? Especially our leaders in conducting their day-to-day activities insofar as yung professionalism is concerned, yung mandate, yung mission ng ating kapulisan. Sa ngayon ay hindi pa isinasa publiko ang bubuo sa review committee, ngunit patuloy nilang susubaybayan ang magiging takbo ng pag-aaral nito oras na magsimula na ito. Leia. Okay. So, for short, no, mag-conclude tayo dito. Marami na ang nag-resign, ngunit marami pa rin ang tumututol. Ayaw mag-resign. So, at least meron na kayong hint. Okay? Ngunit, meron rin yung batas na meron ring right sila na hindi sila mag-resign. Kalayaan nila yan as a police, di ba? What if yung mga ayaw mag-resign, inosente yun? Meron ring hindi inosente. No? Pwedeng ganun eh. Hindi natin makonclude lahat na mahirap eh kapag wala kang ebidensya eh. Sabi natin kanina, may hint na tayo kapag ayaw mag-resign. Di ba? Pero kung tutuusin, may kalayaan rin silang hindi siya pwede mag-resign. So kaya itong problema na ito, para sa akin magiging magulo ito. Analysis ko lang ito. Unless if lahat ay mag-cooperate para sa suporta ng Marcos administration. Okay? Yun lang. So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa strategy ng Marcos administration? Papayag ba kayo nito? No? Na resign lahat para imanatili yung mga, kasi tinatawag nila itong cleansing eh. So, payag ba kayo sa ganitong strategy? Ganito? Resign lahat? Okay? At tanggalin yung mga di ba? So, comment
mag-react. Anong masasabi nyo dito? Babasahin natin yan. Okay? Kasi magulo ito eh. Meron tayong kanya-kanyang opinion tungkol dito eh. Dapat respetuhin natin ang opinion ng mga ibang mga political analyst dito eh. Ako, meron akong sariling interpretasyon. Meron rin yung ibang mga vloggers na interpretasyon, di ba? Marami ang pwedeng mangyari dito sa ginagawa ng cleansing ng kapulisan. Okay? Comment, react, babasahin natin yan. Okay? So, guys, importante na i-like at i-share itong video na to para kakalat ito sa Facebook at sa YouTube. And don't forget na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.